Hi, I'm Omay Binus. And I'm Wise. And welcome to the very first episode of Aurora Podcast Season 1. The Gaming Lifestyle Edition. In this episode, we're gonna talk about all things gaming about me and Omay Binus. Yes, and sa mga susunod na episode natin, magkakaroon din tayo ng mga super duper mega ng bonggang-bonggang special guests. And from players to coaches and even to the back ends of Aurora, yan, isa-isahin natin silang may interview in the upcoming episode. Kukulitin natin silang pumunta sa na to. Oo, podcast kasi na to. Normally, lagi lang tayong updated sa mga ganap nila sa mga tournament, yan, sa MPL, sa mga international competition. Pero in this podcast naman, tatalakayin naman natin ang mga buhay-buhay nila. So medyo mangingielam naman muna tayo sa mga buhay nila para mas makilala din natin yung mga players at kung sino-sino pang magiging guest natin dito. Kumbaga bago sila nag-Aurora, sino ba sila? Tama. Pero syempre before tayo mapunta doon, this episode muna is about me and Wise. At B, merong inanda sa atin si Aurora ng mga questions. Yan, tingnan natin. Bunot ka na ba agad? Or Sige, ako na muna. para sa yan or para sa akin? Para sa ito. Ako bumunot eh. So ito is question for you. Yan. For a team building, would you rather go to the beach or a nature trip to the mountains? Feeling ko beach talaga eh. Bakit? Nung season 8 kasi sa Blacklist nagpa-beach. Tapos tumaas yung chemistry namin nila Edward, nila Oeb. Kasi tumitingin kami ng mga magagandang tanawin doon sa beach. Kasi doon kami Boracay naging yun ka-close eh. Magkaka-close eh. Boracay kasi yun. Kaya maganda talaga mga tanawin doon. Yung mga bundok doon. Grabe, mga tanawin talaga doon. Doon kami connection eh. Kami nila Haji, Oheb, Edward, Eson, ayan. So parang maganda kasi itong team building na to sa beach para sa mga players ng Aurora, no? Oo. Baka doon din sila magka-connection, lalo. Oo, yeah. Ikaw naman, tanongin din kita. Hindi. Ako naman yung next na mo. Sige. Would you rather play Lady Sun or Layla? Hello. Parang kasi hindi ginagamit. Pero parang mas trip ko si Layla. Legit. Oo, parang mas Layla ako. Kasi feeling ko mas pasok sa akin yung playstyle niya. Mas OP si Lady Sun kasi may dash siya. Ayun nga, hindi ko nabetan. Masyado kasing mahirap pang May pagets yun eh. Kasi pag medyo matanda ka na, medyo tumatanda ka na, mahirap ka na sa mga ganung mga makukulit na na hero. Bali, saya si Layla. Tayo-tayo lang. Wait lang, ganun. No? Pero pwede namang Layla San. Si Layla San. Tawa ka naman. Layla Sun. And ito, another one for Wise. Minsan napapaisip ako napapatanong din ako kung kilala na ba kita? Ito pa isa, would you rather play MMORPG or MOBA games? MOBA talaga ako. MOBA. Yeah, alam kong MOBA yung sasagot mo Kasi MMORPG, parang masyadong nakikita kasi kita kung paano ka maglaro ng MMORPG. Yeah. Tapos sabi ko na sa reel ko, di ko kaya yung ganyang. Parang time consuming kasi pag MMORPG, parang kailangan mo talaga. Tsaka mag-aaral ka din talaga, ganun. Kung paano kailangan mo talagang aralin yung mga skills, yung mga ito, ganyan. Unlike sa MOBA na, parang sa pang MOBA, chill lang. kahit di ka casual. magbasa, pindot-pindot mo lang, maaalam mo eh. Yeah, very true. Pati pag MOBA kasi usually sa phone, MMORPG, minsan kailangan ma-record ka mag-PC games, gano'n. Tsaka paulit-ulit lang pag MOBA, di ba? Yeah. Pero kasi ako tatanungin mo. MMORPG. MMORPG kasi ako. Especially lately, parang napapamahal ulit sa akin yung mga PC games. Pero syempre, at the end of the day, MOBA pa rin talaga. Anong nilalaro mong MMORPG? Sa ngayon, Throne and Liberty. Pero yun, sabi ko, at the end of the day, MOBA pa rin yung pipiliin ko. Kasi, kasi talaga siya, mas accessible, tsaka mas panglahatan. Tsaka doon, madalas mong makakalaro mga kaibigan. Yes, true. So, ayan. Pili na agad kita ng isa pang question. Would you rather be Kyrie or Edward? Ay, grabe. Ang hirap naman.
Pwede bang ano na lang? Career Edward. Parang feeling ko in terms of personality, mas Edward ako. Yeah, siguro mas Edward ako. Because of personality, feeling ko parang medyo same kami. Kasi mas kilala mo din yung ano ni Edward no? Yeah, mas nakilala ko rin kasi siya since matagal ko na siyang nakakasama sa bootcamp and matagal ko na rin kasi siyang teammate. Pero ikaw, Career Edward. Nung nakita ko yung Kyrie or Edward, isa lang pumasok sa isip ko eh. Ano? Anong mas pipiliin mo? Paldo? Paldo or mas paldo? Parehong paldo kasi yun eh. Parang parehas lang naman Kaya nga, paldo. parehas paldo pero saan mo lang gusto? Magstay sa PH or magstay sa Indo? Ay, Diba? isa pa rin kasi kung ako papibilin, parang mas pipiliin ko talaga ang PH eh. Oo. Ako din parang more on PH din ako. Kaya Edward ako kasi paldo din naman si Edward eh. Super paldo. Paldo. Yan, next question. Ito, wais. Maganda to. Bagay sa ito ngayon, very timely and relevant for you. And Yeah, then, the question is, would you rather be a casual gamer or an esports player? Siguro sabihin natin, when you say casual gamer, streamer, content creator, or professional esports player. lately parang nagugustuhan ko mag-ML ulit, lalo dahil doon sa timer live. Kasi dati, nung di pa uso yung timer live sa TikTok, 2 hours lang talaga yung parang mindset ko at okay na ako mag-stream. Dahil sa TikTok timer live, napapaabot ako 8 hours, 10 hours. Pero are you saying na bumabalik na yung parang competitive Yun blood nga mo? eh. Masabi lang natin na parang mas nag-enjoy ka lang ngayon sa content creation or live streaming? Nung nagtatry ako ng 10 hours live, namimiss ko mag-pro player talaga. Parang minsan kasi competitive yung mga RG games eh. Tapos parang naisip ko dati madali lang ipanalo to, ganito. Pero para sa akin talaga ngayon, casual gamer na lang. Kasi wala. Feeling ko okay na yung mga achievements ko na nakuha nung naglalaro pa ako. Pero malay natin, di ba? Yeah. Yung masabi. Yeah, which is true naman. Kung ikaw, casual or... Casual na lang. casual na lang. Kasi baka maklip na naman tayo, mag-trending na naman. Tapos kung ano na naman sabihin, kaya ako casual na lang muna. Yan. Bigyan kita ng question. Parang di pang sa'yo to eh. Pang sa'yo. Would you rather build your dream house or your dream esports bootcamp? Ako, parang mas trip ko yung build your own esports bootcamp. Kasi alam mo na yung gastos nung pag mayroon ko ng bahay. Oo, yeah. Isa na yun. Kasi for sure magastos din naman. Mas magastos yung bootcamp kasi mas marami yung tao na pero may sponsor ka na pag alagaan. bootcamp. Sa bagay, may point ka din. Pero kasi ako matagal ko na rin talagang sa ngayon matagal ko na rin pangarap maka-experience, makapag-handle ng team. Yan, makapag-handle ng bootcamp na hindi naman ako yung player. Kumbaga, ikaw naman yung malabos rada ganun. Or parang ganun. coach, ganun. Basta parang nag-handle nung team. Ikaw? Build your, na lang din, dream esports bootcamp. Kasi, nasa isang bahay lang tayo and alam ko yung monthly expenses natin. Pagka may bahay ka na, mahal yung monthly expenses. And panghabang buhay na siya. So parang practical ka. Oo, kasi nung naglalaro pa tayo sa bootcamp, sa ML, di ba? Parang wala tayong iniintindi. Yeah. Kumbaga, kahit nakabukas yung aircon, okay lang. Tapos, kakain ka na lang, naka-ready na sa'yo yung pagkain. Tapos di ka na magbibigay ng budget. Ganun. Parang provided lahat. Provided Food, lahat. Accommodation. Kumbaga maglalaro ka na lang. Gagas. Even the laundry, di ba? Kaya sobrang swerte natin na experience natin yun. Pero ngayon kasi na wala kami sa pro scene, syempre nasa bahay kami. So doon namin naramdaman na, oh my God, ganito pala yung mga expenses. Ganito pala mahal yung expenses sa food, sa kuryente, sa tubig, lahat-lahat, and even the internet. So ngayon parang mas na-appreciate na namin lately na iniiwasan na yung magtira ng pagkain, gano'n, as much as possible. Dapat
ubusin na. Tapos, mas nagiging conscious ka na rin na hindi dapat lagi nakabukas ang aircon. Ganyan. So, that's the bootcamp life. Masarap talaga ang bootcamp life. Yeah. So, next. Bakit sa'yo ito, Wise? Kasi familiar ka sa game na to. Would you rather play Granger or Jhin ng League of Legends? Granger, syempre. Yeah, Granger. Pero kung maganda kasi yung, hindi ko alam yung lore ni Granger, pero yung lore ni Jhin parang nakikita-kita ko siya. Malupit din. Pero kung mas gusto kong Granger. Mas mas makulit eh. Pati nakilala ka as the Granger man eh. Granger lang alam. Search nyo, Granger Wise highlights. Hindi, syempre mas makulit si Granger, ang daming dash. Si Jhin kasi wala naman dash parang yun chill lang yun sa naglalakad-lakad lang yun eh. Yeah. Yeah. Would you rather go duo or solo? Oh, maganda yan Kasi sa buong career ko sa ESO, professional, duo eh. Gusto ko na ma-experience ang solo. Yan, solo down. Pero hindi naman sabihin nun wala ng duo. Gusto ko lang matry, Minsan masarap din mag-solo, di ba? Solo. Oh, yeah. Kasi minsan, minsan kailangan mo umalis ng comfort zone mo din para mas ma-discover mo yung sarili mo. Parang finding your, finding yourself. Ba't ikaw ba? Ha? Duo forever? Siyempre, duo forever. Masarap yung may kahati sa bills. Parang gano'n lang yan. Solo ko muna bills. Duo, may kahati sa bills. Yeah, true na. Ay, ikaw na. Yan. Ito pa. Would you rather use PC or mobile? Ako sinagot ko na kanina to. Sabi ko PC ako lately. Sa ngayon kasi parang parang more on PC na ako eh. Kasi nung na-try ko nga yung hindi na mag-pro player, yung ko sa PC, kunyari yung mga AAA games sa PC na kunyari mga basta yung AAA games tapos yung mga sim racing, 'di ba yung binili ko? Yeah. Hindi mo naman matatry yun sa sa mobile eh. Kaya mas naka-enjoy PC sa ngayon sa akin. Yan, perfectong tanong na to para sa iyo. In esports, would you rather be a coach or analyst or be a player? Siguro sa tatlong yan, analyst. Analyst talaga. Ngayon, or... Ngayon, feeling ko ever since naman, analyst talaga. Kasi hindi ko naman pinangarap mapunta sa spotlight. Kasi player, spotlight. Even the coach, spotlight. Doon na sa analyst, lumaki lang. Behind the scenes. Kumbaga sila, dati sa atin sila Eson, ganun. Analyst. Ikaw ba? Feeling ko player talaga eh. Parang wala akong talent sa sa pagiging coach or sa pagiging analyst kasi masyadong kailangan mag-isip kaysa sa maging player lang. Bali, yun yung mga would you rather questions na hinanda sa atin ni Aurora. Yan, hopefully may bago kayong nalaman sa amin ni Wise. Pero ayun, now let's move on to the mas bongga at mas juicy na pakulo ni Aurora. Yan. So we're going to react sa mga old photos namin ni Wise. Ito, nakita niyo dito. And guys hindi kami aware dito kung ano to Like, as in zero, kami. Mga nostalgic photos. Pero sabi nila is mga nostalgic photos daw to. Literal na wala kaming alam kung ano mga photos yung kinuha nila. And medyo kinakabahan nga ako. Dami niya, no? Parang medyo kinakabahan tuloy ako. So, sino unang magsimula? Ako na? Ikaw yung kinakabahan eh. Sige. Para mawala na agad yung kaba ko. Pero, hindi ko sure kung sa akin to or sa'yo, Hindi, pakita mo muna sa akin pala. Ay, hindi, sige. Oh my God! Saan nyo nakuha to? Nakakaloka kayo. Hey, Oh my God, ang nipis ko dito. Oh my gosh. Si Ate Gino. Ay, super duper mega manipis. So, this is my picture and Ate Gina. And for sure, most of you kilala na si Ate Gina. Ang matagal ko ng best friend way back 2009 pa. And ayan, itong picture na to, I think, League of Legends tournament to sa TNC sa Morato. Sa Morato. Morato Moraita. Moraita pala, sorry.
Yan, TNC sa Moraita, League of Legends tournament. And before pa kasi si Ate Gina talaga, nakilala ko siya sa Dragona Online. Tapos, nakilala ko sa Dragona Online, naging super close kami doon, super friends. And then, naglaro kami ng League of Legends. Tapos, since best friend ko si Ate Gina, pag may mga tournament ako, especially mga malalayong tournament kasi galing pa ako Antipolo, katulad dito, Moraita, nagpapasama ako sa kanya. And syempre, as my soul sister, sinasamahan niya ako. Bali, hindi siya kasama dun sa tournament. Oo. Sinasamahan ka lang niya, support, ganun. Yeah, super talaga siya as in. Kasi kilala niya Bali, rin- dapat may cut siya. close niya din kasi yung mga yung mga kampi ko dito. Ito yung mga ganking color days namin. Ayan, shoutout sa mga ka-teammates ko before. Sobrang nipis ko. Pero mas sobrang manipis si Ate Gina dito. Kung nakita niya lang yung... That may present din. Oo, yeah, naka-brace pa ako dito and all. I think this is... shucks, hindi ko na matandaan. Pero sure ako mga more than 9 years ago na to. Bilis ng Or panahon. baka 10 years ago na nga eh. Grabe, nakakagulat na yung mga picture nyo. Yan, kuha na ako. Paano pag ikaw ulit to? Nakadepende pala kung sino. Nakadepende. Bali na swerte ka sa una. Oo, kasi nagsakto sa akin. Ikaw ulit. Legit, baka puro ako to ha. Uy, grabe. Japan days. Japan days. Yan, family picture namin ng kapatid ko and ng aking mother sa Japan. So, this is in Beppu City kasi doon nakatira ang aking mother. Parang ano yata to eh. Ano tawag ba dito? Winter, ganun. Hindi yung Paul. Basta yun. Kasi di naman makita mo sa likod na tubong-tubo yung mga puno. And sobrang tagal na nito as in. High school ako nito, sure. Mga high school ako nito. Kasi, before, nung first year high school ako, every summer vacation, lagi kaming pinapapunta ng mother ko sa Japan. As in every summer. So from first year, second year, third year, and then fourth year. Pinapunta. Ginagawa mo pa, every year nag-ano ka? Oo, kasi nagja-Japan ka. nakuha kami ng mother ko ng visa noong time na yon. And then going to the fourth year, mapuputol na yung visa namin ng kapatid ko. So, parang nagkaroon ng time na kaming dalaw, kasi parang record kami ng kapatid ko para matuloy yung visa. Kailangan na kami sa Japan bago siya mag-expire. Parang something like that. Hindi ko na kasi matandaan yung full details. Tapos, mas pinili ng mother ko na magtapos ako ng high school. Tapos, yung sister ko na lang yung pinag-renew niya ng visa. So, ibig sabihin, yung sister ko nagpunta ng Japan. Mag-isa siya doon para mag-renew ng visa niya. Samantalang ako, tinapos ko yung high school ko. Tapos, hindi na ako nakapag-renew ng visa. Kaya, matatandaan nyo yung sa mga interview ko about my pro player journey. Parang kinukwento ko doon na parang 3 times akong na-decline ng visa going to Japan. Kasi nga, ganun na nangyari during my high school days. Pero nakaka-miss because I miss my mother, I miss my sister. Japan. Yeah, in Japan also. Yan, how I wish na sana dito na sila sa Pinas nakatira. Kaya kailangan magpayaman. Ay, ikaw naman kumuha. Baka Ako mamaya. naman. Please, kay Wise naman. Isa Baka lang yung naman. nandyan sa akin, sa lahat niyan. Grabe, ha? Wala. It's your turn. Yan. Proud Emelers. Proud Emelers. Eto. Proud Emelers. Etong picture na to, ano nga ba to? Senior high school, ano ba yun? Senior high school graduate. Yung picture mo, ganun. May kanya-kanya silang props na dinadala yung mga klase ko. Ako, nung panahon na yun, pinipilit ko na lang pumasok ganun. Kaya wala akong props. Kasi wala naman akong pangarap. Kasi usually, ang dinadala mong props dun kung ano yung gusto mong maging. Wala naman akong pangarap na college Gusto ko talaga. Pero namanifest mo, ha? Na-manifest ko, ML. Lumang-luma pa yung ML. Lumang-luma pa yung ML dito, guys. Oh my God. Bali, sabi ko, ito na lang ako, ML. Para makauwi na. So, yan yung kwento dito, guys. Grabe, Graduate. layo ng tsura mo dati sa ngayon. Ano nag-iba? Wala naman Para mas lumit yung mukha mo. Yan, tas eto yung watch na to, regalo sa akin ni Mama. Nasa akin pa din. Sa'yo ulit to, Sonib.
Sa'yo yan? Sa akin na naman. Sa'yo. Oh my God. Ito to, Aurora. Bakit ganon? Mas madaming nakitang picture sa'yo. Oh my gosh. Another League of Legends days. Yan. We are the pool party divas. Oh my gosh. So ito, matagal na to. Kada kasama ko na naman si Ate Gina dito. As in, ang pinakauna kong close dito, yan si Ate Gina, tsaka si Purple. Teacher Olan. And then sumunod si Junie and then si Miss Cheche. Tapos puro kami puro kami keki dito. Tapos every week sumasali kami ng mga tournaments as a group of keki. So just imagine na lang kung gaano ka. Sobrang beklaban yung mga ganap namin doon. And sobrang aliw na aliw talaga yung mga mga tao din sa amin kasi hindi naman kami nandun for playtime, nandun kami talaga to compete. Pero parang, And madalas kami doon talaga na nagcha-champion din kami sa mga pinupuntahan namin tournament. bali parang may show match lagi, no? Pag kayo magkalaban. Kasi piniplaytime Maraming nanonood sa ano. amin. Though hindi naman kami sobrang playtime maglaro, pero the fact na may mga keki doon, parang medyo shock sila. Siyempre, somehow, medyo i-underestimate ka. Pero, Tapos 5 kayo, no? pero hindi nila alam. Palaban pala. Pero nako, Pang champion pala, no? Oo, ibig si Teacher Ola, no? Makikita nyo dito, sobrang nipis din na Teacher Olan ngayon. Ngayon, brusko. Bali yung game na yan is League of Legends. Yan, League of Legends tournament to. Tagal na nito as in. Parang ang fresh ko pa nga dito eh. Parang mga 9 to 10 years na rin to eh. As in. Walang halong eme. Champion kayo dyan? Parang. Parang I'm not... Magkano price champion ng League of Legends dati? Ano yun mga 10 eh. years Mga ago. 5,000 yun eh. 5,000 tapos may mga bonus na parang diamonds, ganon. Malaki na din, no? Yeah. 5,000. RP yung ano nila doon. Pero diamonds in ML. Ay, sino ba huling kumuha? Ako ata eh. So ako na. Kada kuha na. Please be wise. Wise. Oh my gosh. Ay, ikaw to, wise. Tingin. Oo, kasi dalawa naman tayo nandito, so ikaw na lang. Grabe. Uy, grabe naman tong picture na to. Ang haggard ko dyan. To guys, tournament ulit. Pero this time, na siya, ML. Yan, ML tournament siya nag sa computer shop. Kitang-kita niyo yung mga, ngayon guys, yung mga sikat ngayon nandito. Yan, si H2, si Dilar, si Coach Lip, naging coach ng TNC dati. Yeah. Tapos si Mot. Yan. IGN niya dati, Toyo. Yan. Bali, to guys, tournament to ng ML and ito yung sikat sa TikTok yung nakaupo ako sa lapag, kami ni Dilar. Tapos ikaw nakaupo ka dun sa may gantong upuan, tapos nagpapaypay ka. Nag-trending yan eh. Oo, ang init. Tatatandaan ko yan. Ito yun guys, ito yung tournament na yon. Tapos Dream High Days yan, di ba? napaaway pa kami dito, alam ko eh. Napaaway nga kayo dyan. Napaaway kayo. Napaaway kami kasi tinatrash talk namin yung kami nila, tinatrash talk namin nila Dilar yata, nila Lip. Yan lahat kami, bukod kay Biata yun. Bukod talaga. Hindi siya may nagtatra- Bali, tinatrash talk namin yung kalaban. Lugar pala nila yon. Lugar nila yung computer shop Sabi ngayon. namin, masyado kayo maangas mga pare ko Bali, eto guys, nandito lang kami, nakatabi kami dito kasi palaaway din eh. Sanay sa away. Kaya nung binantahan na kami ng mga kalaban namin, dito na kami nakatabi. Tapos nag-iisip pa kami, tol, papasundo na ba tayo? Kasi Tatawag naman ng ako backup. talaga natatakot ako nung kasi ang daming yung mga parang tambay na naabangan kayo, talagang ganun na. Parang yung mga tao talaga sa lugar na Di yun. mo alam tuloy kung champion na kami o champion sa laro, pero ayun, hindi naman kami napaaway guys. Lang. Pero grabe yung grain natin dati. Kahit yung mga sobrang tirik na tirik yung araw, dadayo ka talaga sa mga barangay, sa mga computer shop, para lang mag-tournament ng Mobile Legends. Tsaka yung computer shop na to guys, sobrang liit lang. Tas napakadaming tao. Tapos ang daming sumali. Tas isa lang ata electric pan napakainit. Naalala ko to. True. Bali, yun. Di ko alam kung pang ilang tournament namin to. Pero champion to for sure. No. Yeah. Parang champion nga tayo dyan. Ay, ako na? Yeah.
Season ikaw ulit to? Nakakalata na ako, ha? Ako, ito. Yan. Si Wais! Pangalan namin dito, Teamwise. Di ko alam ba't Teamwise eh. Kasi feeling ko, ako yung nag-aaral pa kasi ako neto. Bali, ano to guys, League of Legends tournament. Nagpunta kami dito, kita-kita kami alas 8. Tournament, alas 10. Natapos yata mga alas 7 na ganun ng gabi. Yeah. Tapos nakuha lang namin 500. Talo pa sa pangkain. 500? Champion? Hindi, fourth place lang kami. Hindi pa, ito pa yung parang hindi pa pang, malalakas naman yung mga kampi ko, pero hindi pa pang champion. Hindi pa ganun kabatak. Ang kalaban namin dito sila Marky. Marika Pasio. Trainix. Yung harang yun, sila Marky, kung kilala nyo guys, dating Onyx. So, kaya, ayan, fourth place lang, kaya 500 lang. Pero for the experience na. For the experience lang. Lugi pa sa pamasahe, lugi sa pangkain, lugi sa lahat. Experience lang talagang natutunan. May registration fee pa. Oo. Bali, ayun guys, pagtalo talaga, mababa lang. Kay Labi kasi, kanina 'di ba champion, 5K. So ito pa. Sana kay Wise ulit. Oh my gosh. Another me. Hello. Good. Bata pa rin, naka-Gucci na, I no? feel so fresh. Kay Mother yung bag na yan. Original yan, ha? Kay Mother yan, hiniram ko lang. And alam mo kung sino nag-picture dito? Si Gina. Si Ate Gina. Laging Si Ate Gina talaga lagi ang kasama ko ever talaga sa mga ganap, especially pagdating sa mga tournaments. Kasi may tournament kami dito. Ito, isa to sa mga pinakamalaking tournament na nilaro ko sa League of Legends. May TV. Parang parang nagkaroon siya ng qualifiers ang maraming beses. And then, yung nung championship na, parang yung Diyan top na 16 na, dito na siya sa malaking stage. Parang sa sabungan pa eh, Oo, no? yeah. And TNC tournament to. Kasi diba dati super usong-uso ang mga TNC tournament sa mga competition ng TNC. Magkano price Usong-uso. Hindi ko na matandaan pero alam ko hindi kami nanalo dito. Agad kami dito, maaga kami nalaglag. Yeah, pero ang kasama ko dito si Junie tsaka si Ate Gina. Tsaka yung team namin before na King Galore. Ito, last one. Last but not the least. Yan, feel ko sa'yo na yan, Wais. Feeling ko, team to, dati nating team. Akuin mo na yan, Wais. Onyx to, Onyx. Ay, hindi. Solo. Ayan. Sobrang batang-bata, Wais. Mga yata ako nito, 9 years old or 10. Is that live pa? Rose Online. Rose Online. Yan. Bali, yan, may PC, tsaka may laptop. Ang tawag dito? Naglalaro lang ng Rose. Yan. Dati kasi, yung ninong ko pumapasok sa bali, ang kwento nito is tinuruan niya akong paano maglaro. Tapos sa buong araw, ganito lang yung gagawin ko. Pinapilot ko lang yung account niya. So, ginamit ka ng ninong mo para libreng pilot ng account. Oo, ganon. Parang ganon na nga. Nakakamiss tong laro na to. Actually, nung M4, kaya hindi kami nag-champion, guys. Kasi, may Rose Online na nilaro ko nun, di ba? Oo. Kaya nawala sa focus. Hindi, biro lang. Pero ayun, Rose Online, nakakamiss laruin. So, isa yun talaga sa mga pinakaunang games na nilaro mo, no? Rose Online tsaka Plipe. Yun yung mga MMORPG na nalaro ko. Kasi yun yung mga uso sa computer shop dati. So, yun guys, yung mga natin, yung mga throwback pictures na nireacta namin ni Wise. And medyo nakakaano lang. Especially bilis ng panahon, no? Oo, ang bilis ng panahon, grabe. Kaya minsan talaga kailangan mo talaga i-cherish every moment in your life. Ako super na-miss ko yung na-miss ko tuloy yung mother ko and yung sister ko dahil sa throwback picture na yun. Ikaw, ano pinaka-favorite mo doon? Pinaka-favorite? Siyempre yung sa ML yung unang champion natin. Yeah, actually. Kasi, kumbaga yun yung naging stepping stone para maging pro player tayo. And yung mga viewers naman natin dyan, guys, and comment down below nyo kung ano rin yung pinaka nagustuhan yung throwback photos. Yan, kahit sino sa amin ni Wise. And mamimili tayo ng commenters na i-featured natin sa next episode ng ating podcast. And also, mamimili rin tayo ng
lucky winner ng Aurora jersey. At pakaabangan nyo guys kasi next episode, grabe, sobrang pupogi ng ating special guest. Players from Aurora. Ayan na ang hint guys. Kaya make sure to subscribe. And again guys, this is Aurora Podcast Season 1. The Gaming Lifestyle Edition.